Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay at kasama po rin natin si Kagawad Marie Formentera from Barangay San Valley. At kanina, natapos po tayo sa first termer. Ngayon naman po, kasi tayo ay naging second termer rin. Si Kags Marie ay naging second termer rin. Siya nga nagtuloy-tuloy hanggang third term. Iba kasi ang feeling ng mga second termers eh. Para sa amin, yung first term, hindi mo makita yung galaw mo eh. Kasi parang hindi mo alam na lahat yun eh first time nangyayari sa'yo. First time nangyayari sa'yo na pupolitika ka or first time nangyayaring may maganda, hindi mo pa talaga alam ang kilos mo. Pero yung second term, meron ka talagang perspective na nangyari noong first term mo. So medyo alam mo na kung paano kumilos ng barangay, sino ang dapat na ganito pala makisama, ganun pala siya. Alam mo na yung mga ugali ng kapitan tsaka ng mga kagawad na nakakasama mo. And there is always a misconception, Kags Marie, ng mga taong bayan na porket ka-teammate mo yung kapitan mo o kaya magkasama kayo sa council, eh magkakakilala kayo. Hindi ho ganun. Tsaka lang ho kami nagkakakilala ng ugali. Pag magkasama na kami ng 3 taon at alam na namin ang mangyayari, alam na rin namin ang aming mga galaw, medyo pagdating ng second term. So, we would like to welcome our second termer kagawad from very, very controversial West Rembo, Makati. Ng Taguig na po. So, without further ado, pag-uusapan natin ang life story not only of a great kagawad, pero of a great barangay na rin na pinag-agawan ng 2 city. Dito lahat yan sa barangay tayo. So, ang ating pong bisita ngayon ay graduate ng University of Makati. Graduate po siya ng Purchasing Management. Welcome to the show, Kagawad Leo Bes. Thank you, Kags Butch. Thank you rin po, Kags Marie. At sa mga nanonood po sa Barangay Tayo, magandang araw po sa inyo lahat. Si Kagawad Leo, mukhang artista, no? Pero magaling mag-basketball yan. Parang asawa mo, Kags Marie, mukhang artista at magaling na mag-basketball. Okay po. Ang una po nating tanong mga kabarangay kay Kagawad Leo Bes. Syempre una, Kags. Yes. Paano ka ba nagsimula or nag-umpisa sa politika at ano yung nagtulak sa iyo para pasukin ito? I believe kasi second term na ni Kagawad. So, second term ko na po ngayon. So, noong 2007 po, ako po ay nagtrabaho sa city government ng Makati. Tapos, eventually din po, yung aking mother-in-law and yung wife ko din, naupo bilang konsyal din ng Makati. So, kasama ko sa kanila, doon po namulat ang aking mata sa pagbibigay ng tulong o services sa mga tao. At sinubukan ko rin personally kung kaya ko ba mag-lead sa community namin. So, Kagawad, masasabi natin parang yung first termer kanina na si Kags Yuri, nasa dugo nyo rin ang pagsisilbi, hindi na bago sa'yo. Opo, sa katunayan din po, yung sa father side ko naman po, yung lolo ko, dati rin pong nagsilbi sa kanilang bayan. Anong ginawa mo, Kag, sa city? Yun sa bahay mo doon, yung minention mo? Nasa Sangguniang Panglungsod po ako noon. Konsehal? Legislative staff. Legislative staff. Sinong konsehal? Yung mother-in-law ko, si dating konsehala Techi Nilo de Lara. Naku, wow. Napakaganda kasi mamaya pag-uusapan natin yung legislative mill. Yes. Kung paano magpasa ng ordinansa. Siyempre, of course, Kagawad, bago ka naging Kagawad, marami ka nang natutunan sa ating mga idol ng mga konsehal. Opo naman. Sa loob ng ilang taon kong na-observe yung session nila, talaga naman marami po tayong natutunan sa mga galing nating konsehal ng Makati. Alam mo, tayo mga Kagawad, we always look up to our parang mga kuya at ating mga konsehal sapagkat para sa atin sila yung upper house Tayo yung lower house na tinatawag. And always din sa
pagdating sa politika, lagi tayo nananaginip na sana maging konsehal din tayo, maging bukal. Pero alam nyo, napakahirap po yun. Hindi basta-basta kahit na ikaw ay sikat sa barangay ninyo. Doon nga, yung pagkakasabi po ni Kags Marie regarding sa inyong pag-umpisa, ito namang, kasi yung binanggit ko kanina na iba yung first term Opo. diba? Bagong-bago sa lahat. Bagong-bago. Bagong-bagong pakikisama, di ba? Pero itong second term, pakidescribe nga sa amin yung election mo, nung kampanya. Ibang-iba ba siya nung first term? Tapos, nung pag-upo mo ngayon, medyo relax ka lang ba na medyo alam mo na yung galaw sa politika? So, sa unang takbo at itong huling takbo po, sobrang laki po ng pagkakaiba. Dahil nung unang takbo ko, ang katanungan kasi dyan sino ho ba ako? Dahil nagpapakilala pa lang naman po ako At ano yung magagawa ko para sa barangay namin? At itong pangalawang pagtakbo naman po, marahil, nasagot na po yung mga katanungan nila. Ang challenge naman po nito sa akin ay ano pa ba yung magagawa ko para sa barangay namin? So, pati na rin yung kampanyahan nung una, medyo kakaiba dahil hindi ako masyadong hands-on din. Unlike nitong huli, talaga naman masasabi ko, hands-on tayo pagdating sa iba't ibang bagay sa pagpapatakbo nitong huling eleksyon na po natin. Alam mo, Kags Butch, dagdag ko dyan. Unang-una kasi pag first termer ka or unang takbo mo, challenging dahil nagpapakilala ka, tama si Kagawad Leo. Yung pangalawa is, dito yung tinatawag nating test ng ating mga kabarangay kung meron ba tayong nagawa. For me, Kagawad Butch, ang second term na takbo ng isang kagawad or basta pangalawang termino mo, ito naman yung make it or break it ng iyong pagiging public servant. Kasi dito mapapatunayan kung talaga bang nagustuhan at minahal ka ba ng mga taga-barangay ninyo o nakita nila na wala ka talagang ginawa kaya hindi para sa'yo ang second term. Parang ganun kasi yung aking pagtanggap dyan, Kags. Alam mo, yung nakuha ko naman sa sinabi niya, naramdaman ko yung sinabi niyang, dun sa una, nagpapakilala ka pa lang So, parang, alam mo, hindi mo alam kung paano ka tatanggapin. Tapos yung sinabi mo na performance speaks for itself, kagaya nung kay Kagawad, nung tumakbo ako ng second term, pera naman yabang, hindi naman tayo. Nagsasabi lang tayo ng totoo na tipong parang medyo mas relax ako nung second term kaysa nung first term nung ako'y tumakbo Kasi bukod sa nadagdagan ng mga kakilala ko, alam ko na pag salita ko sa entablado, ito po na ipasa kong ordinansa, ito po mga nagawa ko sa inyo. Hindi ako yung nangangako na. Nakapagbibigay na ako ng performance. Ayun ang great difference. Kasi pag bago ka, nangangako ka pa lang Pero sa second term, dapat meron ka nang nagawa at binibigkas mo na. Yun ang talagang napaka-ganda. Of course, Kagawad, merong nung first term mo, iba ang kapitana mo di ba? Opo. Ngayong second term naman, dahil sa masamang palad, hindi nanalo ang kapitana na nakaupo noon. Ngayon bago ang kapitan. So anong adjustment mo as sabihin natin seasoned politician na Kagawad? Ano ang mga adjustments na mangyayari? Siguro, regardless naman po siguro kung sino po yung naupong kapitan. Basta yung goal mo, magawa mo lang at nakafocus ka lang doon. Kahit sino pa nakaupo dyan, basta tuloy-tuloy lang pagsiservisyo sa community natin, wala naman po siguro kailangan pang i-adjust pa. Correct. Tama yun. Alam mo, Kags, medyo controversial lang yung next question ko. Sige. Kasi unang-una, Kags, nung tumakbo ka ng first term mo, Makati pa po ba or Taguig na ang West Rembo? Makati po. Makati. Tapos ngayon, yung takbo mo is Taguig na. Opo. Does it affect yung pagtakbo mo bilang kagawad since magkaiba na yung city na tinakbuhan mo rather? Opo. Sa tingin ko po, may epekto rin po yun dahil medyo fresh pa sa mga kabarangay po namin yung nangyari sa amin sa paglipat ng 10 barangay sa Taguig. So, sa mga medyo talaga nasaktan,
Was it Nasaktan hard, pa rin sila. Kags? Hindi, yun, Kags. Was it hard to explain dun sa ating mga kabarangay na andito na tayo sa Taguig? Alam mo, Kags Marie, bago niya sagutin ni Kags Leo, nararamdaman ko yung nararamdaman niya na nagiging emotional siya. Kasi alam mo, parang bahay mo ang isang barangay eh. And Tama then ka yung dyan, bahay mo na meron kayong magulang, biglang sasabihin yung magulang ninyo, i-adapt na kayo ng magulang din na magmamahal din sa inyo. Alam mo, yung pagod, yung binigay mo sa taong bayan, kagaya ng administrasyon ni nakasama si Kags Leo, hindi mo basta-basta may tatapon yung ikang pagsasama nila. Pero yun nga, napipilitan tayong tanong si Kags Leo dito sa West Rembo, Makati, Taguig issue sapagkat nasa gitna sila eh. Being a politician, sila ang nasa gitna eh. So Kags, pagpasensyahan mo na, kamusta love life mo? Hindi, balik tayo sa Rembo. yung ngayong sitwasyon na ito, so, isa ka ng ganap na Tagigenyo. Ayan ang tawag sa mga taga-Taguig, no? Tagigenyo. Meron bang, I'm sure malaki ang pagbabago at ano ang pinaplano mo bilang kagawad ng West Rembo pa rin? Katulad nga nung sinasabi ko sa entablado nung nakarang eleksyon, nawala man yung ibang services o program na kung saan nakasanayan ng mga taga West Rembo. So, sinasabi ko sa kanila, pipilitin natin na maging tulay tayo para yung mga nawala ng services o program na binababa sa atin dito ay may bigay pa rin. Correct. Tingin ko yun yung naging challenge. Pero alam mo, Kags, yung mga nasa higher politics naman, as I'm sure, marami rin silang mga programa na pwedeng ibigay din sa mga kabarangay natin dyan sa West Rembo. Alam mo, yung sinasabi mo, ligid sa kaalaman ng mga tao. Ako po yung reporter. Na-interview ko na po dati si Mayor Abby Binay, abogado siya noong time na yon. Nung ako yung kataba sa Philippine Free Press. At kami naman ni Atilani, ni Mayoria, kami naman ay nagkasama sa Senado noon. Alam mo, pareho silang mabait. And they truly care kasi noon ko pa sila kilala. Ang pagkakaalam ko sa pagkatao nila, nais lang talaga nila tumulong sa kanilang mga constituents. Kaya nga, we wish you all the best of luck, Kags Leo. Maiba naman tayo, no? Kasi settled na yung issue ng West Rembo eh. Yes. So, yung 10 Embo barangays ba na tinatawag? Opo, 10 barangay. 10 barangays Nasa talagang Taguig Taguig City na. na. Yes, So Taguigenyos. andyan na tayo. Ano ang ine-expect ng Barangay West Rembo sa isang kagawad, Leo? The best. Ayun, magbibigay pa rin po tayo ng panibagong programa sa ating mga kabarangay katulad ng ginawa ko po nung ako ay first term kagawad kung saan nagdagdag po tayo ng isang programa which is yung Mental Health Awareness Program. So itong pangalawang term ko po, pipilitin po pa natin na makadagdag pa po tayo para sa ganon mas makatulong po sa mga residente ng ating barangay. I heard na Committee on Health ka daw nung una. Opo. Tapos ngayon anong tawag dito? Or from the time being, nagkaroon na po ba kayo ng inaugural session? Apo, nagkaroon po kami ng first inaugural session namin. Nagkaroon na rin ng deliberation about the committees? Wala pa po. Next session pa po namin. So malalaman natin doon at babalitaan na lang Itatakin. tayo mga kabarangay ni Kagawad Leo kung ano na po ang magiging committee niya. Speaking of ito, mabalik ako Taguig tsaka ha. Kamusta ang turnover ng ninyo, ng barangay ninyo? So far, okay naman po yung turnover. So, kami naman, yung mga asset, yung mga inventory po namin, chinek na rin po ng accounting department sa city government at pinasa na rin po namin yung mga papeles po. Okay. So bago po tayo magtapos sa last question, sa last na habilin ni Kagawad Leo Best, nais ko lang sana rin, ako naman ang babate, Kags Marie, okay Yes. lang. Na Go ahead, Kags. batiin of course ang aking mga kapatid, Bobet, BJ, Lynette. Mahal na mahal ko kayo. Si Mami, na palaging nanonood. Tinatanong nga ako kanina ng ating mga bisita.
mamaya babatiin natin, nakalimutan ko na yung isang kagawad na third termer from Bulacan din, ano, na kung saan pa tayo napapanood. Napapanood ho kami sa mga telebisyon, cable channel po ang GSAT. Kung kayo po ay Sky Cable, Channel 73. Kung meron GSAT subscriber po kayo, Channel 1. Pero we are being carried by over 100 cable satellite networks in the country. So more or less siguro mga 10 to 20 million in any given week na papanood po kami sa mga barangay sa probinsya. Aside na sa YouTube. Yes, so tayo. mga kabarangay, please don't forget to subscribe to our YouTube channel sa Barangay Tayo. And also, you can follow us on our Facebook page sa Barangay Tayo. Yan. Kags Leo Bes, ano ang iyong huling mensahe para po sa ating barangay, shoutout Barangay West Rembo, tsaka sa ating mga televiewers, anong may iwan ninyong mensahe po? Thank you po, Kags Butch. Kunin ko na rin po itong golden opportunity po. Nais ko po magpasalamat sa mga taga-Barangay West Rembo na patuloy pa rin po kayo sumuporta sa akin at asahan nyo po kung ano pong sipag at galing na pinakita ko po nung ako ay first termer kagawad, asahan nyo po, dodoblehin po natin yon. So again po, maraming salamat. God bless po sa inyo. Barangay West Rembo, the best kayo. Wow, the best. Okay, second term, double effort. Yan ang pangako ng ating bisitang kagawad Leo Bes. Mamaya po, susunod na po, kami ni Kags Marie, hihimayin natin ang isang ordinansa, anong nilalaman nito, paano ihain, at hopefully paano ipasa. Lahat po yan dito sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay